Good morning mga kapatid and welcome ulit sa ating Sunday service ngayong araw na ito. And sa mga nanonood sa atin online, welcome din sa inyong lahat. So muli ay pag-aaralan natin ngayong araw na ito ay patungkol sa aklat ng Mangangaral, chapter 12 verse 1 hanggang 7. Ulitin ko, Mangangaral, Ecclesiastes, chapter 1 hanggang chapter 12 verse 1 hanggang 7. So, ang pinakamagatan ng ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa alaala. No? So, basahin natin sa mula verse 1 hanggang 7. Sabi niya, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw na taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng mga makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin na tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang inyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo ay pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangi sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Manalangin tayo. Manaming sa langit, salamat po sa oras na ito, Ama. Nawa, nihiling namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng kaalaman, Panginoon, at karunungan na nagbubukas ng aming puso't isip sa pangunawang spiritual, Panginoon. Na sa kapangyarihan din ng banal na Espiritu, Panginoon, ay kami lumalakas at tumatatag at nararamdaman namin at nararanasan ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Nawa sa oras na ito, Panginoon, at sa pagbabahaging ito, ikaw lang nawa ang mapupurihan, mataas at madakila. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So, muli mga kapatid, ang pamagat ng ating sermon ngayon ay alaala. Ito'y alaala or pag-alala sa panahon ngayon na meron tayo sa araw ngayon, diba? O sa araw kahapon, kung saan maraming tao yung ginugunita yung alaala ng kanilang mga mahal sa buhay na yumao. Ito'y alaala patungkol sa pag-alala sa kahalagahan na makilala natin ang Panginoong Diyos sa panahon ng ating buhay. So, pag-alala sa Diyos, pag-alala sa mga taong nauna na, yung mga yumao, at pag-alala sa sarili nating buhay. Itong mga turo na ito, mga kapatid, ay nagmula kay Solomon. Itong mga ngaral, or Ecclesiastes. Nagmula ang mga turong ito kay Solomon na napakagandang matutunan na ninyo habang kayo'y lumalaki, lalo na sa mga kabataan o tumatanda dito sa mundo natin na ito. No? So sabi niya dito sa verse 1, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Sa ilang salin sabi niya, alalahanin mo rin naman ang iyong may lalang sa iyo sa mga karawan ng iyong kabataan. So napakalaga mga kapatid na naaalala ng mga tao or merong pagkilala yung mga kabataan sa Diyos habang sila'y lumalaki.
Isa na lang halimbawa, mga kapatid, itong mga nakaraang araw na may nangyaring, di ba, may namatay diyan sa, malapit sa atin, diyan sa Kalantas. So, ito yung mga kabataan na masasabi natin, wala nang takot sa Diyos. Or hindi na una yung magkaroon sila ng takot sa Diyos bago pa naitanim sa kanila yung mga bagay na walang kabuluhan sa buhay ng tao. So ito nga, nagdudulot ng wala na silang katatakutan, kahit na sa edad ng kabataan mo pa lang, kung hindi ka takot sa Diyos, what more pa matakot ka sa magulang mo, what more pa matakot ka sa ibang tao, or what more na matakot ka sa pamahalaan o sa gobyerno or kahit na sino man. Di ba? Kaya napakadaling gumawa ng masama. Walang kinatatakutan. So madalas pa ang dahilan niyan, di ba? Kung paano tayo natuturuan ng ating mga magulang, di ba? Na huwag ka magpapalamang, huwag ka magpapadaig. Lamangan mo na yung iba bago pa kanila lamangan. Or kung hindi man ito na ituro ng mga magulang, mga bagay na naa-adapt ng tao kapag siya'y lumalaki sa mundo, either sa loob ng eskwelahan, sa kanyang mga kaklase, mga kaibigan, mga kakilala sa labas, di ba? Mga nakakasalamuha sa lipunan na hindi nakakabuti, lalo na sa mga kabataan. Na minsan nakala natin nakakatuwa. Pero imbis na mauna sana silang nakikilala sa Diyos, hindi sana nangyayari yung mga bagay nito. Bakit? Dahil ang mga kabataan, kapag sila'y lumaki na may takot sa Diyos, kapag tumanda sila, lalayo sila sa mga ganitong panganib ng buhay. So, alalahanin mo naman, sabi niya, ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Ito naman, mga kapatid, ay panahon ng buhay kung saan sa ating pagtanda, let's say 18 years old, bakit merong celebration yan? May debut. Merong 21 years old, may debut. Bakit? Ito yung mga panahon na kagaya sa gobyerno, yung 18 years old pataas, itinalaga na para maging responsable ka sa iyong sariling mga desisyon, sa iyong sariling mga gawa. Ibig sabihin, meron kang pananagutan. Ibig sabihin, pananagutan mo na yung iyong sariling buhay. Diba? Anong kahulugan ito, mga kapatid? Ito yung mga panahon dumarating na yung mga pagsubok sa buhay. Hindi ka na nakadepende pa sa iyong mga magulang. Yung mga natutunan mo at pagtuturo sa iyo or pagtutuwid mo sa sarili mo, nung mga bata ka pa, dadalhin mo lahat yan, gagamitin mo lahat yan para ma-survive mo or ma-overcome mo yung mga pagsubok pang darating sa buhay. So dumarating daw sa buhay ng tao yung, sabi niya, bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan. Ano ito? Puno ba ng gera? Puno ba ng tribulation? Hindi naman. Ito lang yung buhay na maraming ups and down, na parang roller coaster yung buhay, di ba? May mga challenges na hindi na matapos-tapos. Di ba? Sa ibang tao na hindi pa nakikita na nila yung challenges and dinideny pa rin nila, maybe dahil sa comfort na nakaranasan nila sa buhay, once na dininay mo yung mga challenges na ito sa buhay mo, once you fail the decision, it is a chance to mag-improve. It is a chance to grow, di ba? It is part of growing up, moving on, natuto ka, tinake mo sa sarili mo as or self-responsibility or naging accountable ka dun sa mga sitwasyon sa buhay mo, and you will learn your lesson and you will grow. Pero sa iba, mga kapatid, lalo na sa atin mga Pilipino, typical sa atin yung paninisi, di ba? Parang either sisihin mo yung magulang mo or sisihin mo yung ibang tao, hindi ka nagkakaroon ng pagkatuto. So kung kabata ka pa lang, nagiging ugali mo na yan, or hindi ka na-develop sa pagpapakumbaba, sa pagtitiis, di ba? Sa paggawa ng mga maraming bagay na
na dapat ginagawa ng isang bata, lalo na sa loob ng pamamahay, ng tahanan, pagtulong, pagtatrabaho sa loob, pagtulong sa magulang, 'di ba? Mga simpleng paghuhugas ng pinggan, mga simpleng pagliligpit ng higaan, paglilinis ng sarili mong kwarto, paglalaban ng sarili mong damit. Kapag hindi mo natutunan yan ng mga bata ka pa lang, there's no discipline, 'di ba? And kapag wala kang disiplina, hindi ka naranas ng disiplina, the product is madali kang ma-stress, madali kang mapuno ng ma-pressure sa sitwasyon ng buhay. So pag dumating yung panahon na 18 years old pataas and nagkaroon ka na ng self-responsibility sa sarili mo, you might have a chance to deny these challenges and to learn the lesson. Madali kang ma-pressure. But doesn't mean na yun na yung nawala ng pag-asa yung buhay mo. The thing is, you will need to learn and accept every lesson, every situation, hanggang sa mag-cope up ka na mag-cope up, o magkaroon ka ng pag-asenso and magkaroon ka ng growth sa sarili mong buhay. Meron nga akong nabanggit dati, di ba? Merong isang lalaki, napakatagal niyang responsable sa sarili niya, nakabuntis siya, 35 years old na siya, and then he will just say, hindi niya pa kayang panagutan yung kanyang nabuntis. At the age of 35, you're not someone na hindi mo yun kayang panagutan. Diba? What are you doing in your entire life? Diba? So, pwedeng naging dependent sa magulang, nakasisi lagi sa magulang or sa ibang tao yung mga growth, and hindi nag-grow, hindi nagkaroon ng pagkatuto. Hindi to about sa paninisi sa buhay ng tao or sa paninisi sa buhay mo. It is about how you need to wake up, di ba? And to start to see every day as start or a beginning, di ba? Para mag-umpisang magbago na yung buhay. Di ba? Hindi yun ganun kahirap. So darating yan, puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama, even ang tamis ng mabuhay. Sabi sa ibang translation, wala na akong kaluguran sa mga yun. Wala ka ng kaluguran sa buhay. Sa verse 2, sabi niya, alalahanin mo ang iyong Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, at bago matabunan ng makapal at madilim na ulap. Diba? Larawan ito ng panibagong pag-asa, diba? May mga problema sa buhay na nagkakaedad tayo na para bang hindi nasisikat yung araw bukas. Parang hindi, ang haba ng araw na hindi pa sumisikat or ang haba ng dilim na hindi pa sumisikat yung araw. And then sabi niya, bago magkubli ang sikat na bago magdilim ang buwan at mga bituin. Na minsan sa buhay, pati sa pagtulog mo, kung papanoorin niyo yung buhay ng mga inyong mga magulang, yung inyong mga nakakatanda na nakikilala ninyo, na para bang pati sa pagtulog mo, wala ka nang makitang kapayapaan. Ito yung step ng buhay, mga kapatid. Lalo na sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Ano kayang kinakapitan nila? Diba? And alam niyo pa yung mahirap dito, kapag wala ang pagkilala mo sa Diyos, yung buhay mo, yung buhay mo, or yung mga challenges, or yung mga situations sa buhay mo, or yung pag-cope up sa buhay na to, ay yun yung masyado mong pinapahalagahan. Meaning, mas importante sa'yo yung trabaho, mas importante sa'yo yung pera, mas importante sa'yo yung maraming bagay na wala naman talagang kabuluhan. At nakakalimutan mo ng pahalagahan ang Diyos. Mas nakakalimutan mo, mas hindi mo binibigyan ng importansya dahil mas nakulong ka na sa sitwasyon ng buhay. So bago magdilim ang buwan, kahit walang kapayapaan yung bawat gabi, bawat tulog, bawat pagpapahinga, hindi ka na makatulog ng maayos, at bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap, ibig sabihin ng mga kapatid, di ba kapag
makapal yung ulap sa langit. Tapos, hindi naman umuulan, pero maulap, mayumid, matamlay, di ba? Malungkot. Na yung buhay puno na lang ng kalungkutan. Parang di na nag-move on. Yun yung nare-remind dito ni Solomon, ang karunungan na to na sinulat ni Solomon. Lalo na dun sa mga malalim na yung pinagdadaan ng kalungkutan na para bang wala na silang pag-asa. Pero kung naaalala nila yung Panginoon, di ba? Kahit anong problema pa yan, meron ka palaging ibang buhay na magpapasaya sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng sigla. So, yan yun. Mga kapatid, sa verse 3, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Ito na yung mga panahon ng pagtanda. Panahon na isipin ninyo yung mga nakikilalang matatanda. Bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Sabi sa isang translation, alalahanin mo siya sa kaarawan na ang mga tagapagbantay ng bahay ay manginginig, sabi niya. Ang daw mga tagapagbantay ng bahay. Medyo matalinhaga kasi yung pagkakasulat nito originally, pero dito sa pag-translation ng Tagalog, medyo tinranslate na nila. So, hindi na siya matalinhaga. Pero sa original, sabi dito, alalahanin mo siya sa mga araw or sa mga kaarawan na ang mga tagapagbantay ng bahay ay manginginig. Di ba naaalala niyo yung mga tagapagbantay ng bahay ninyo? Sino ba yun? Yung inyong mga magulang. Yung inyong mga lolo at lola nung panahon nila. Para silang mga tagapagbantay ng bahay. Mula nung, tayo din, even ako, bilang tatay, tagapagbantay ako ng bahay. Habang tumatanda, nakikita ninyo yung buhay ng tao. Nakikita natin yung buhay natin, nakikita natin yung buhay nila. Na yung mga tagapagbantay daw ng bahay, ano daw? Ay nanginginig. Ang nanginginig nito. At ang malalakas na lalaki ay mapapayukod. At ang mga manggigiling ay hihinto sapagkat sila'y kakaunti na. Ibig sabihin dito yung ngipin, nawawala na. At yung mga nagsisidungaw sa dungawan ay mga sisilaw. So, ibig sabihin parang nakapikit. Ibig sabihin lumalabo na yung paningin. Diba? Malabo na yung mata. Yan yung sequence ng buhay. And kung titignan mo ng mabuti, yung kanilang mga pinagsumikapan at pinagdaanan sa mahabang panahon nung sila'y kabataan at malakas pa, wala naman talagang nakakaalala. Na minsan wala naman din kabuluhan, lalo na kung walang bagay na para sa Diyos. Hindi naman naging makabuluhan nung sa kanilang pagtanda. Lalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Anong ibig sabihin niya dito mga kapatid? Sarado na yung pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. So, parang wala ka na nangunguya. Yun yung titukoy niya dito. Yung bibig mo talagang nakasarado na, nagdikit na. Wala nang ngipin, wala ring pustiso. Di ba? Hindi mo na makain yung mga pagkain dating kinakain mo. Or hindi ka na makanguya. Mahina na rin yung panguya mo. Tapos sabi pa niya, madali ka nang magising sa himig ng mga ibon o sa tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Sabihin, humina na yung iyong pandinig. Diba? Yung mga naririnig mo sa paligid, parang huni na lang ng mga ibon. Konting kaluskos, nagigising ka. Or even yung mga awitin nung yung kapanahunan, tuluyan ng hindi naaalala ng mga sumunod na henerasyon. Hindi na inaawit. Wala nang sumasayaw sa tugtuging sinayaw mo nung panahon mo. Diba? And bukas, makakalimutan. Andyan pa yung mga awit pero wala nang umaawit. Nakikiawit. Nakikinig. Diba? Nag-fade na ng tuluyan. Kaya minsan yung mga tao, diba, yung ginawa nyo nga kahapon, kapag naaalala nila yung mga tugtog
na kinakanta ng kanilang mga mahal sa buhay noon, di ba? Pero bukas makalawa, mag-fade away na rin yung mga bagay na yun. And mapapalitan na ng mga bagong awitin. Mapapalitan na ng mga bagong henerasyon. Yung lolo ng lolo mo, hindi mo na nakikilala, not even their names, hindi mo na alalaman. Or not even any story about them. Hindi mo na maalala. Di ba? Sabi sa verse 5, oo, sila'y mga tatakot sa mataas at ang kakilabutan ay mapapa sa daan. O sabi diyan sa translation dito, alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Diba dati bundok yung inaakyat mo. Kahit anong taas, kaya mong hakbangan, di ba? Pero darating yung panahon, natitingin ka lang dun sa hagdan, parang tatakot ka na, di ba? Isipin niyo yung buhay ng mga matatanda. Na darating yung panahon, ikaw din. Pag tinignan mo yung hagdanan na yan, para bang, bakit ganito yung buhay ko ngayon? Bakit takot na ako sa hagdanang ito? Dati inaakit ko lang ito. Dati ang lakas-lakas ko. Pinupuri pa ako ng tao na may buhat-buhat akong mabigat na bagay habang umakit. Bakit ngayon? Di ba? Isang step lang kinakabahan na ako, baka mahulog ako. Katatakutan mo ng umakyat sa mataas bago dumating ang panahong di ka na makakalakad mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal, darating ang araw na tayo'y pupunta sa huling nating antungan at marami ang tatangis sa lansangan. Diba? Sabi niya, kapag daw ang mga tao ay namamatay, sabi sa isang translation, at ang mga tagapanangis ay nagsisigala sa mga lansangan. Ang lalim ng talinhaga niya. Ang mga tagapanangis, yung daw mga taga-iyak, yung mga taga-simpatsya, yung mga ang point lang dito, yung mga tao sa baryo, pag nakikita ninyo, di ba? Pag may namatay, itong mga makikiluksa, ay magpupuntahan sa tahanan nung namatayan. Minsan kahit hindi nila kakilala, pupunta sila doon para makiramay, para makitangis. Di ba? Hinahayag ito ni Solomon, sabi niya, at ang mga tagapanangis, yung mga nakikiramay, ay nagsisigala sa mga lansangan upang tumungo doon sa namatayan. Di ba? This is the scenario of life. Pinaproject niya sa atin yung scenario ng buhay. How it will happen. Everything will happen that way. Bago ang panaling pilak, ito malalim sa verse 6, yung silver cord, yung panaling pilak ay mapatid. Diba? Nung tayo'y nasa sinapupunan ng magulang natin, meron tinatawag doon na cord. Yung basta nakalimutan ko na yun. Basta yung cord na nakadugtong sa magulang na ibig sabihin yung buhay natin nakadepende pa dun sa nagbibigay ng buhay sa atin. And kapag tayo'y lumabas na, puputulin yung cord na yon, ibig sabihin tayo'y nakadepende na sa sarili natin upang mabuhay. Namatay na yung buhay na nakadepende sa magulang, buhay na natin ngayon yung nakadepende sa atin. Pero itong silver cord na to, ang tinutukoy dito, yung cord na nakadugtong sa Diyos na nagbibigay buhay sa tao. Kapag ito'y naputol na din, which is nakadugtong dun sa golden bowl, sabi niya, yung mangkok na ginto, which is tayo yon, mawawalan na rin ng buhay yung tao. Sabi nga ng salita, ang hininga ng Diyos yung nagbigay sa atin ng buhay. At hiningahan ng Diyos yung putik at ito'y nagkaroon ng buhay. Sabi niya, o ang banga ay mabasag sa bukal. Diba? Nung mga panahon, may mga sibol, may mga banga doon na nakasahod. May tubig yun. Diba? Sinasahod niya yung tubig. It represents our life. Ito yung tinutukoy ng Ecclesiastes, di ba? Ang daming nakainom sa iyo, ang daming mong
napakuhanan ng tubig na yon, di ba? Sobrang proud mo sa sarili mo, how you serve many things in your life for other people, di ba? Pero dadating yung araw na kapag nabasag yung banga, wala man makakaalala dun sa banga na yon. Papalitan lang yun ng panibagong banga. And makakalimutan na yung luma, di ba? Gayon din sabi niya, o ang gulong ay masira sa balon. Ito yung kaninang tinagalog, sabi sa Tagalog dyan. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Ang tukoy dito mga kapatid, yung timba dun sa balon, meron yung gulong, yung pulley. Maraming tao yung nasa-serve ng balon na yon sa pag-iigib. Yung gulong. Diba? Pag dumating yung araw na nag-worn out yun yung sabi sa English, ang gulong ay masisira sa balon. Pag nag-worn out yun, bigla yun mahuhulog doon sa ilalim ng balon, masisira yung timba, hindi na mapapakinabangan, and papalitan na rin ng panibago. Pero bakit yun yung nilagay ni Solomon? It symbolized the servitude, mga kapatid, yung paglilingkod na naibigay mo sa tao. Bukas makalawa, makakalimutan, at papalitan. Kaya sabi niya, alalahanin mo ang Diyos. Bakit? Dahil yung Diyos na nagbigay ng hininga sa tao, siya lang yung makakapagbigay ng tunay na pag-alala sa iyo sa namatay. Yung mga tao ng susunod na henerasyon, makakalimutan na yung mga namatay. Pero yung Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat tao, naaalala niya yon. Sa paanong paraan? Dahil sa panibagong buhay na ibibigay niya sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mamaya tignan natin. Sabi sa verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa. Ibig sabihin mga kapatid, itong katawang lupa na ito, it is just a means to, vessel lang to, para dun sa buhay or hininga na binigay ng Diyos. Pag nawala yung vessel na to, babalik yung hininga na yon sa Diyos. At yung vessel ay pupunta sa alabok. And para mabuhay yung hininga na yon, kailangan ulit ng panibagong vessel. Paano kung hindi ka nanampalataya? God will give us a second life, an eternal life, panibagong katawan sa mga mananampalataya. Pinangako yan ng Biblia sa 1 Corinthians 15 and 1 Thessalonians, nakasulat yan. Kung saan magkakaroon ng resurrection, ng buhay ng katawan na hindi na nagkukumukupas, hindi na namamatay. At doon sa vessel na yon, ilalagay ng Diyos yung hininga ng mga sumampalataya sa Kanya. Pero yung mga wala, yung mga hindi nagsisampalataya, hindi ko alam. Bahala na ang Diyos. Ang sinabi lang sa Biblia doon sa dagat-dagatang apoy kung saan inuud yung laman. At yung mga tao ay tumatangis sa magpasawalang hanggan. So kung masyado nating papahalagaan yung ating sarili, gaya nung timba, nung siya'y panahon na bago pa, di ba? Excellent pa siya, ang galing-galing ko pa, ang dami ko pang nagagawa. And masyado nating pinahalagahan yung mga kakayahan natin. In the end, pag na-broken yung timba, pag na-broken yung banga, papalitan lang din ng bago and walang makakaalala sa'yo, kundi yung Diyos na nagbigay ng purpose sa buhay mo. Ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbabalik sa Diyos na nagbigay nito. So, yun lang mga kapatid, naalala ninyo yung inyong buhay, naalala ninyo yung kahalagaan ng maalala natin ang Diyos, at naalala ninyo yung mga inyong nakakatandang mahal sa buhay. Lalo na ngayong November 1, November 2, yan ang panahon na yan, pag-alala ng mga tao sa kanilang mga yumao. Hinawa yun, nagkaroon ng kaarunungan sa inyo, sa mga napakinggan ninyo ngayon. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, salamat po Panginoon sa mga tinuturo mo sa amin, Panginoon, na pangangaral, Panginoon, na magbigay nawa ito ng wisdom sa aming buhay. At maitaas at madakila ka namin sa buhay na ito, Panginoon, nang higit kaysa mga bagay na pinagtutuunan namin ng pansin sa sarili naming lakas.
Ikaw ang aming madakila, Ikaw ang aming mapupurihan, Ikaw ang aming mapasalamatan, Ikaw ang aming maitaas, at Ikaw ang makaalala sa amin, Panginoon, hanggang sa panibagong buhay na iyong ibibigay, panibagong katawan na iyong ibibigay bilang vessel ng mga hininga, Panginoon, na ibinigay mo sa amin ngayon, na muling babalik sa iyo, at muli mong ibabalik, Panginoon, sa iyong muling pagbibigay sa amin ng katawang pang walang hanggan or panlangit. Maraming salamat, Lord. Sa iyo lang ang kapurihan at kaluwalhatian. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Alright, again, sunod natin ngayon is yung ating communion. And again, mga kapatid, and welcome sa mga nanonood sa ating KYMC Church Sunday service every 9 a.m. or 9:30 a.m. in the morning. Maraming salamat and God bless you all.